Pag konti yung ulan, wala man baha, mga kababayan. Pag matindi yung pag-uulan, siyempre babaha. Lalo yung design ng landscape, mga kababayan. Mali-mali. Dyan sa Metro Manila, sinemento na lahat. Wala na maaros, mga kababayan, open space para ma-absorb yung tubig ulan. Sinemento na ninyo lahat. Saan pa dadalo yung tubig? Ay, dadalo yung tubig. Saan pa ma-absorb yung tubig? Di ba? Lahat na sinimento. Sabi nga, mga kababayan, sa kasabihan, after the rains, and in fact, hindi lang ordinary rains, heavy, very heavy rains, of course, there will be sunshine. So, palabas na ng ating bansa, mga kababayan, yung bagyong si Karina. After na magbuhos ng napakatinding ulan sa ating pong bansa. At humina na rin sa pinakahuling report na pinalabas ng Pag-asa habang papuntang Taiwan. So, sa susunod na mga kababayan na mga oras, patuloy nang gaganda yung ating panahon. Nag-recede na rin po yung matinding pagbaha sa Metro Manila. And sa mga susunod na oras, si Karina ay lalabas na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero nauna na po si designated survivor. Sa kasagsagan ng bagyong si Karina, kasagsagan ng baha, nauna na siya pong lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yun ang nabasa ko po. Nag-viral po sa social media. Nauna pa si Inday. Talagang pinanindigan, mga kababayan, yung kanyang self-appointed, designated survivor na ginawa. Nagpakalayo-layo. Yung kanyang evacuation center, Germany pa, mga kababayan. Doon sa pamilya ng kanyang nanay yata na isang German. At walang paliwanag kung ano yung kanyang purpose. Sabi nga po ng mga netizens, di bali na lang sana kung official travel, official business, di ba? Pero kung mga personal man lang po, pwede naman po na ikansila. Di ba? Vice Presidente ka. Tapos nakikita mo, lumilitaw sa mga matitinding baha, yung iyong mga kababayan, iiwan mo. Kung ako ang Vice Presidente, hindi ko na itutuloy. Sasabihin ko doon sa mga staff ko, i-cancel na muna ninyo ang travel ko. Kasi kailangan ko ritong mag-stay para tumulong man lang sa relief operation. At kailangang hands-on tayo. Di ba? Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Inday po, bigla na lang pong lumipad, mga kababayan, outside ng Philippine Area of Responsibility, nag-evacuate. Tapos niya, Mr. Maravillas, ang tawag niya, lagi niyang bukang bibig, mali natin ang Pilipinas. Mali ng Pilipinas? Nasa kalagitnaan kasagsagan ng calamity, lumipad pa Germany. Talaga na, Mr. Maravillas, laging baliktad yung kanilang mga pananalita. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa ocular inspection po. Saan ito, mga kababayan? Nag-iikot ngayon sa Metro Manila, yung ating Pangulo. Yan po. Ayan po. Para mag-inspeksyon, personal niyang inspeksyonin po ang mga nasalanta ng baha sa Metro Manila. Ayan o. Yan ang presidente po, mga kababayan. Ayan po, ocular inspection sa Valenzuela City po pala ito. Mga kababayan, Valenzuela City. Yan o. Ocular inspection, Valenzuela City, Barangay Malanday. Yan, sabi rito sa live feed ng RTVM. Yan po. Sabi dyan, magdadala rin yung ating Pangulo ng assistant sa mga families sa Malanday National High School, naka-house doon, nag-evacuate. Currently houses 352 families. An estimated 1,629 individuals. Yan po yung ating Pangulo.
Gusto niya mismo, personal makita. Yun, tumungtong na si sir. Ah. O, di ba? Wala, tumungtong. Tumungtong. Yan ang leader. Never itong nagawa, mga kababayan, ng dating Pangulong Digong na immediately po nag-iikot ng ganito. Bakit naman niya, Mr. Maravillas? Laging may comparison. Sila yung nagsimula ng comparison. Yung mga nausog vloggers, laging binibida nila, mga kababayan, yung mga ginagawa daw noon, miss na nila ang ginagawa ni Digong. Alangan manayaan natin sila na magsalita ng magsalita ng mga pagbida-bida na kung saan, sabi nga natin mga kababayan, 6 years yung term of office, 6 years si Digong na naging Pangulo. Yung baha sa Metro Manila po, hindi man yan na-address. Ito nga po, kasi kung nag-implement siya ng mga projects that will address the problem of flooding sa Metro Manila, hindi na sana nangyari ito po. Tama? Pagkatapos, hinanapan nila ng proyekto yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung in-announce na project sa flood control. All over the country yun po. At yung iba, ongoing pa lang po. Hindi pa natatapos. At sabi ng mga experts, mga kababayan, pati yung mga senador, ang rason ng paglala, mga kababayan, sa flooding sa Metro Manila, yung reclamation, i-base po, mga kababayan, sa data, ang may pinakamaraming reclamation na inapprove, si Mau Diggs po. Ayan, Sinday, mga kababayan. Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. Naging sentro, mga kababayan, ng tuksuhan. Pinagtatawanan na lang ng ating mga kababayan si Inday Sara na ang sinasabi niya, mali natin ang Pilipinas. Pero sa gitna ng calamity po, lumayas. Wala man lang pong paliwanag yung kanyang opisina. Sara Kin Fly, kasama yung kanyang pamilya, to Germany. Tapos yung kanyang opisina, wala mang paliwanag kung ano yung sadya. Bakit siya nag-travel papuntang Germany? As news spread of Vice President Sara Duterte's trip, netizens mostly posted comments on social media wondering why she had to leave the country amid a calamity which onwards caused the worst flooding so far this year in Metro Manila in other parts of Luzon. Tapos ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nagyabang daw, mga kababayan, sabi ng mga nausog, nagyabang ng kanyang mga programa sa flood control. Pagkatapos biglang nalubog sa baha po yung Metro Manila. Yan ang pinagsasabi nila. Yung cause po, sabi ng mga senador ng flooding, yung reclamation, na ang may maraming reclamation pong ginawa during the time ng kanyang tatay, ni dating Pangulong Digong. But anyway, yung response ng ating gobyerno, mga kababayan, sa baha, sabi ng ating Pangulo, maganda naman niya. And this time nga, nasa ocular inspection siya. Yung pinakita natin kanina. So sabi rito, maganda naman ang response natin so far. President Ferdinand Marcos expressed satisfaction with the overall response of different government agencies to the effects of Typhoon Karina. Following the situation of briefing ng NDRRMC, Marcos noted that only minimal instructions were necessary due to the adequate response thus far. So sabi niya, so konti lang naman ang instruction na binigay ko sa grupo dahil maganda naman ang response natin so far. Sinabihan ko sila na mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na hanggang ngayon ay hindi pa natin na ipapasok. So yun ang after natin. So yun ang after. Yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD. Pati siyempre public works, because kung yung mga daan ay na-landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. Kaya nagsasagawa, mga kababayan, ng ocular inspection ngayon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-assess mo na siyempre. So nasa phase na tayo ng assessment. Kasi yung tulong po, sabay-sabay na po na ginagawa ngayon. Kahapon, nasa phase tayo ng evacuation. Kasi talagang napakatindi po yung bagsak ng ulan. So, ngayon, nasa relief operation po tayo and ocular inspection and evaluation ng nangyari. Bakit sobrang tumaas yung
tubig baha. Other than siyempre, ang rason yan, yung napakatinding pagbagsak ng ulan. Kahit sa ang bansa po, sa China nga po, mga kababayan, hindi ko lang nire-report sa inyo. Pero the past several weeks, nauna po yung China sa sinalanta ng matinding mga pagbaha, landslides, dahil sa matinding mga pagbagsak ng ulan. In other countries, in Europe, ganun din po. So this is not unique, mga kababayan, dito sa atin. All countries all throughout the world, kahit nga po yung mga bansa sa Middle East na hindi man inuulan, sa Dubai, sa Saudi Arabia, binabaha na po. Climate change, you see? So importante talaga pag-aralan natin yung ating mga aksyon sa mga susunod na araw. Ngayon, nagpaabot na rin po ng magandang assessment sa handling ng disaster response ng ating Pangulong Bongbong, si Speaker Martin Romualdez. So sabi niya rito, Marcos hands-on approach hailed as country reels from Karina. House Speaker Martin Romualdez could not help but give props to President Marcos for his hands-on approach to tackling the challenges caused by Typhoon Karina. Sabi po ng Speaker, the President's hands-on approach anya highlights the administration's commitment to disaster response and resilience, ensuring that no Filipino is left behind in times of crisis. The House leader noted that Marcos personally went to the Office of the National Disaster Risk Reduction and Management Council to monitor the typhoon-affected areas and coordinate efforts to provide timely and effective relief. Yan po ang leader, hands-on talaga. Si Inday po, biglang lumipad papuntang Germany. Pati si Ruy na Guanzon, mga kababayan, na pariak sa X. Sabi ni Guanzon, palabas na daw ang typhoon from the Philippines to Germany na. Si Inday na po yung si Inday na po yung naging bagyo. Kasi nga po, kumalat yung viral post na si Inday, mga kababayan, nasa outside na daw ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nag-react naman po yung ibang mga nakabasa ng post ni Guanzon. Sabi ni Imoymoy, galit siya, nasaan ang BP? Referring to the destination of Germany, Jasper James T. Mariscal jokingly replied to Guanzon, doon daw po kasi ang evacuation center niya at ng family niya pagkalayo-layo. You see, mga kababayan, tapos hanap kayo ng hanap sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I-hands-on yung ating Pangulo. Ito yung ating Pangulo. Mga kababayan, nasa ocular inspection. Di ba? Mga kababayan. Yan ang presidente. Totoong leader. Leading by example po. O ngayon, ano ba yung problema? Bakit laging binabaha po ang Metro Manila? So yun ang ating magiging sentro ng discussion, mga kababayan. Galing na sa mga kinikilalang eksperto para siguro magkapag-craft tayo ng magandang policy at magandang response, mga kababayan, to address the flooding sa Metro Manila po. But before ko ibigay sa inyo ang full story niyan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients.
Mga British tourist po sila. Ito naman po, international. Na-set up na rin po yung aming brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So, pag-usapan natin mga kababayan, bakit ba laging binabaha ang Metro Manila? Ano nga ba yung problema? Ito yung galing sa eksperto. Ayan o. May 10 rason mga kababayan kung bakit laging binabaha ang Metro Manila. Sabi yan ni Paulo Alcaracen. Sino naman ito, mga kababayan? Isa po siyang landscape architect. So, alam niya, parang si Palafox mga kababayan, magaling sa urban design. Talagang pinag-aralan nila. Yun ang kanilang profesyon. Yun ang kanilang expertise. At base sa kanilang mga pag-aaral, mga kababayan, ito yung na-identify nila na rason kung bakit laging nagbabaha po sa Metro Manila. Una, siyempre, dahil sa malakas na ulan. Di ba? Pag konti yung ulan, wala man baha, mga kababayan. Pag matindi yung pag-uulan, siyempre babaha. Lalo yung design ng landscape, mga kababayan. Mali-mali. Dyan sa Metro Manila, sinemento na lahat. Wala na maaros, mga kababayan, open space para ma-absorb yung, yung tubig ulan. Sinemento na ninyo lahat. Saan pa dadalo yung tubig? Ay, dadalo yung tubig. Saan pa ma-absorb yung tubig? Di ba? Lahat na sinimento. Asa pa kayo na hindi kayo babahain. Hindi ninyo pinag-aralan ng mabuti. Kailangan po, kahit may mga infrastruktura tayo na ginagawa, huwag ninyong ubusin na simintuhin. Dapat may mga open space na kalupaan para ma-absorb yung tubig pag bumagsak yung ulan. Kung lahat siminto, paano yan ma-absorb? Pailalim. Di ba? Kaya ang takbo niyan sa mga bahay ninyo, yung mga kanal pa naman po, ang liliit. Unang-una, yung mga areas dyan sa Metro Manila, nireclaim, dating dagat. So, bumabalik mga kababayan, yung tubig dagat, nilalamon ng dagat. Kasi, yung dagat, ginawa ninyong kalupaan. Di ba? Kaya nga, dapat tigilan na yung reclamation. May mga reclamation na maayos din na naman mga kababayan, pero dapat tama yung design. Hindi man tayo against totally sa reclamation. Kasi may mga panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos, di ba? Diyan sa CCP Complex, reclaim area yan po, PICC. Kaya lang sana, dinesign ng maayos, naging matindi po yung urbanization, rapid urbanization. Hindi pinag-aralang mabuti. Siniminto lahat eh. At yung kanal, ang liliit. Lakian nyo ang kanal. Dapat ang kanal kasing laki ng mga kalsada sa EDSA. Ang buong kalsada ng EDSA dapat sa ilalim, kanal. Di ba? Pangalawa, sabi dito, it floods because of population and urbanization. Kasasabi ko pa lang. Di ba? Dumami, nagsiksika na ng todo. Rapid urbanization. Pagsiksika ng todo, pati yung mga sapa, ginawa ng bahay. Butit may clearing operations. Nilinis na yung Pasig River. At may project dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung Esplanade. Di ba? So maganda yung mga ginagawa. Kaya lang, siyempre, dapat tuloy-tuloy. Pati yung paglilinis, yung disiplina. Sabi ng dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos,
yung tatay ng ating Pangulong Bongbong sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Kaya kailangan may i-adapt natin yung bagong Pilipinas mindset. Yung pagkanta pa lang po ng bagong Pilipinas sa hymn at pledge, ayaw na ninyo. May kontra agad. Paano tayo niyan aasenso? Di ba? Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong sa launching ng bagong Pilipinas, ma-achieve natin yon sa pamamagitan ng pagbabago, yung progress ng ating bansa, ng ating bayan. Pagbabago sa ating sarili mismo. Yung small contribution natin, yung maglinis ka lang ng bakuran mo at avoid throwing garbage sa kung saan-saan ay malaki ng contribution sa bagong Pilipinas. Ayaw nyo man, pag-awit nga lang ng bagong Pilipinas, ayaw nyo na, paano tayo niyan aasenso? Tama po? Tapos isisihin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw man ninyo makiisa? Ano pa? It floods because the rain comes down from denuded uplands. Kinalbo na yung ating mga kabundukan, so mabilis po yung pagdaloy ng tubig galing sa kabundukan at landslides diretso sa mga river banks. Kasama doon mga kababayan, yung mga lupa na naglandslide po. So umapaw yung mga ilog po. Silted siya. Mabilis siyang yung siltation po naging mabilis. So aapaw talaga po sa mga lungsod. Kaya nga po yung mga projects na ini-implement ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Central Luzon, nagko-construct siya ng catch basin po ng mga tubig baha galing sa mga kabundukan. Ayun, kinontra pa ng sinagot-sagot pa ng isang babaeng congressman yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa first year niya in office. Naalala ninyo yon? Sabi ng ating Pangulo, ito dapat nating gawin. Long-term solusyon. Tapos yung mga catch basin pa, yung tubig doon magagamit pa sa irigasyon. Makisama kasi kayo sa paghanap ng solusyon, hindi yung kontra kayo ng kontra, wala man kayong contribution, lalo yung past administration. Hindi nga ninyo nasolusyonan sa 6 years. 2 years, hinahanapan ninyo ng solusyon yung ating Pangulong Bongbong. Kung hindi kayo mga bugok, anong tawag sa inyo? Ano daw? Number 4, Metro Manila is not only low but it is a sinking city. You see? Kaya yung programa ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan, i-decongest ang Manila, wag ng lahat Manila, kaya nagde-develop siya ng mga areas outside Manila, mga kababayan, para yung progreso hindi po nakafocus lang sa Metro Manila at hindi magsiksikan yung mga tao. Nakita ninyo? So yun ang mga long-term solution po na ginagawa ng ating gobyerno. Hindi po yan kaya sa 2 years. Kaya dapat nga may continuity. After 2028 po, dapat si Martin ang presidente. Huwag dapat yung designated survivor na sa panahon ng calamity po, nasa Germany. Tama ba? Ano pa? It floods because we have less drainage than before. Sige lang po ang simento. Simento rito, simento doon. Wala mang drainage. Saan tatakbo yung tubig? Isa ba nga bahay ninyo? Number 6, it floods because many of those esteros, canals, and waterways of our metropolis we have left are chock full of informal settlers. Walang madaanan na niya. Mga bahay na, tinitira ng mga mahirap. Kaya po, ang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay gawan sila ng mga condo units, pabahay, condominium po, para maalis sila doon sa mga estero. At hindi yun magagawa in just 2 years, mga kababayan. Dapat tuloy-tuloy ito. Ayan o. Number 7, it floods because the main flood control system is started in the year 70s. Panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong was never completed. The Manggahan floodway was only one half of the picture. It was meant to channel floodwater into Laguna Bay. The lake was meant only as a holding area and the excess water was to have been flushed from there to Manila Bay via the Parañaque Spillway. That spillway niya was never built.
To build it now would cost trillions in urban sprawl has seen its path covered with more millions of people and thousands of structures. Kita ninyo kung kaninong kasalanan pa? So, yung mga sumunod na administrasyon. Kasi tinanggal yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isa pong builder to make over yung pro-China. Sikorikong mga kababayan na Chinese, the rest is history, mga kababayan. Tapos gusto ninyong pasolusyonan sa ating Pangulong Bongbong Marcos in just 2 years? Anong ginawa ng mga previous administrations? Wala. You see? Dapat yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, another 20 years po. Para solusyonan po ito na mga problema. Hindi nagawa for 30 years. 3 decades yung lumipas po, hindi na ipinagpatuloy yung ginawa ng matandang Marcos. Ang nagsabi niyan mga kababayan na hindi na ikinontinyo, expert po, isang architect sa landscape. O ano pa, pangwalo, it floods because what little left of our drains in flood control infrastructure is ill-maintained. Hindi mini-maintain po ng maayos. Ano pa, number 9, it floods because urban development is unplanned and unfettered. Tira lang sila ng tira po. Hindi pinag-iisipan. Walang maayos na plano. Kita ninyo? Tingnan ninyo yung mga magagandang lungsod sa buong mundo na napagplanuhan pong maayos. Walang ganitong problema. Pang-sampo po, sabi niya, the final reason it floods in this short list, and there are many other reasons anya, is politics. Metro Manila is made up of 16 cities in one town, Pateros. Floods do not respect political boundaries anya and will flow from one city to the next. Yet we continue to address flooding as well as all of other urban problems within the confines of individual LGUs. Is that it does not make sense anya? Sabi po ni landscape architect Paulo Alcaracen. Politics anya also conspires to keep informal settlers where they are because they represent votes. Yan ang masama doon mga kababayan. Kaya bawas-bawasan natin yung sobrang politika. Isipin naman natin yung general welfare ng ating mga kababayan. Nasobran tayo sa politika po. So alam na natin mga kababayan, ito yung dapat na pag-isipan na mabuti. And I think yung mga eksperto na nasa paligid ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakita na rin po ito. Ang kailangan lang po mga kababayan, bigyan natin ng enough time yung ating Pangulo na ma-implement po yung mga flood control projects in full without disruptions po. Lalo na po yung problema sa reclamation na naging dahilan para mabara po yung lagusan ng tubig. At sabi nga po natin, para doon sa mga turo ng turo, ang dapat na ituro ninyo, kasi ang tinuturo ninyo, yung ating Pangulong Bongbong, ang nag-approve po ng napakaraming reclamation po, si Digong. Naintindihan na ninyo na usog at karamihan sa mga binigyan ng award, mga barkada ng Chinese. Okay pa, huwag kami mga nausog, yung mga gawain ninyo, yung consequences ng mga masasamang ginawa ni Digong, ituturo ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Yan po ang ginawa ng administrasyon ni Mao Digso. Reclamation. Panahon po ni Digong, Rodrigo Duterte. Yan. Yan ang ginawa niya rito sa Manila Bay. Yan project approved without clearances. Tingnan ninyo kung sino may pinakamarami. From Ramos, Estrada, Arroyo, marami din inapprove niya. Aquino, konti. Ayan Duterte, napakaraming inapprove po. Yung Marcos Jr., galing pa yan dito. Galing pa sa kanya yung application. Kaya mayroon din sa panahon niya, mga kababayan. You see? Ito po yung salarin. Ito ang dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Yan More projects got the green light under Duterte. Tapos, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos
pasosolusyonan ninyo yung problema in 2 years time na ginawa ang problema mga kababayan sa pagbabaha. Ang gumawa ng problema po, 6 years niyang ginawa. Sidigo. Huwag kami mga nausog. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.